Sumagot na ang isa sa malalaking kontratista ang idinadawit sa mga palpak na dike sa Oriental Mindoro. Tiniyak naman ng Commission on Elections na kumikilos na ito para matukoy ang mga kandidatong tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Dismayado at galit na galit si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor nitong nakaraang araw matapos madiskubre sa kanyang pag-iinspeksyon na marami sa mga dike sa kanyang probinsya tila substandard ang pagkakagawa at mabilis na nasira sa matinding pag-ulan. Kita mo, kagagawa lang nila pitak na agad. Kasi sinimento, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Kahapon, opisyal nang sumagot ang isa sa mga kontratista ng mga nasabing dike, ang SunWest Incorporated. Sa isang press statement, sinabi ng SunWest na kasalukuyan na nilang isinasaayos ang mga nasirang proyekto. Sinimulan daw ang repairs noong August 2 at nag-full-scale implementation ng pagsasaayos noong August 11. Base raw sa pagtataya ng kumpanya, nasa 5% ng mga proyektong hawak nila sa Oriental Mindoro ang na-damage. Dagdag pa ng SunWest, committed ang kanilang kumpanya sa pagsisiguradong matibay at up to DPWH standards ang kanilang mga hinahawakang proyekto. Sinuri ng Billionaire News Channel ang SunWest Incorporated sa mga nauna naming report. Sa 4 na top contractors ng probinsya, may pinakamalaking nakuha ang SunWest Incorporated. Nauna nang napag-alamang linked kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Noong 2023, nakakuha ito ng 9 flood control project contracts na may pinagsama-samang halaga na mahigit 2 billion pesos. Base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila one-time big-time project ang nasungkit ng SunWest sa Oriental Mindoro. Siyam na dike and esplanade projects sa Nauhan at Bungabong Oriental Mindoro na may halagang 217 million pesos ang bawat isa. Ilang daang piso lamang ang pinagkaiba-iba ng presyo ng siyam na proyekto. Pero lahat ito, December 15, 2023 ang target completion date. Sa kasalukuyan, ongoing pa rin ang mga investigasyon sa flood control projects. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ongoing na rin ang motu proprio investigation ng poll body patungkol sa links ng ilang contractors at mga kumandidato sa mga nakaraang eleksyon. Aniya, oras na matanggap at makompleto na nila ang mga kinakailangang dokumento, agad silang mag-i-issue ng show cause order. Matatanda ang sinabi ni Chairman Garcia sa On Point ng Billionaire News Channel na labag sa Section 95 ng Omnibus Election Code ang pagtanggap ng donation ng isang kandidato mula sa isang kontratista ng pamahalaan. After the recent controversy, we directed our political finance and affairs department simply because we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with existing contracts, whether services or public works with the government. For the meantime, sa contractors daw muna. Hindi naman binanggit ni Chairman Garcia kung kailan ang paghahain ng show cause orders at kung hihingan din ba ng pagpapaliwanag ang mga sangkot na politiko. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.